May tanong sa akin, Boss Ray, may karapatan po bang magpadala ng demand letter ang bugok na OLA which is unregistered po sa SEC? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung may karapatan ba itong mga bugok at abusadong online lending app na hindi ho rehistrado sa SEC na magpadala po ng demand letter. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is, may karapatan ba na magpadala ng demand letter itong bugok na OLA na unregistered sa SEC? Okay. Ito lamang po, chinek ko po yung sinasabi niyo pong OLA, irehistrado po siya. Okay? Para po hindi kayo malito na kung rehistrado siya o hindi, ito po ituturo ko sa inyo kung paano checkin. So, pumunta muna kayo sa website po ni SEC, okay? And then i-type nyo po yung list of recorded online lending platform. Okay, so pag lumabas na po yung list, makikita nyo po doon is yung company name. Ito po yung incorporated name. Ito yung mismong pangalan ng kumpanya. Okay, for example po, Boss Ray Lending Company. Ayan, yun yung pangalan ng kumpanya. Tapos, katabi po nun is yung SEC number. Tapos, yung katabi po ng SEC number is yung online lending platform, yung pangalan mismo. O kung dito, Boss Ray Lending Company, dun sa online lending platform niya, pwede yan Boss Ray na lang ang nakalagay. Okay, so every time kayo pupunta dun sa mga app market, yung Boss Ray ang hahanapin nyo, pwede niyo siya i-download. Okay, so ganun po siya. Tapos meron niyang date of form 1, kung kailan sinubmit. Okay, kasi dati may form 1 po na isinasubmit, tsaka po yung remarks. Okay, yung remarks marami yan kung yan, kumare, for example, is kailan na ibalik yung kanyang lisensya. Kasi may mga ganun po na-revoke tas binalik. So, ganun po, dun nyo po i-check. Kasi po, bakit ko sinabi na dun sa list of recorded online lending platform nyo i-check yung kung yan i-registered or not. Kung OLA po kasi po, requirement po yan ng SEC na para po mapasama sa list of recorded online lending platform, dapat po yan is incorporated at may certificate of authority. Okay? Kasi po, ito yan. Para po makapagpautang or para maging kumpanya yan, okay? Dapat yan is rehistrado po sa SEC, meaning incorporated po. Now, para naman po yan makapagpautang, kailangan po yan may certificate of authority. Yun, pangalawa yun. So, ibig sabihin, offline or traditional way, pwede na siya magpautang. Ngayon, para yan makapagpautang online, kailangan mapasama siya dun sa list of recorded online lending platform. Kung naaalala nyo po, di ba, may moratorium po yan, na which is, mayroon na po lumabas na memorandum, ililift po siya itong August 1. Okay, so ibig sabihin, madadagdagan na po siya. Kaya lang, syempre, marami pong nabago dun. Okay, so dun lamang po kayo tumingin. Malalaman nyo po kung registered yan o hindi. So dun ko po nakita na registered po yung inyong OLA. Now, punta po tayo dun sa inyong tanong. Kung meron bang karapatan, for example, itong OLA na to is illegal or unregistered, meron po. May karapatan naman po silang magpadala ng demand letter. Kasi may nahiram tayo sa kanila Pero hanggang dun na lamang po yun. Okay? Kasi po sa batas natin, pagka yan unregistered, walang certificate of authority, ibig sabihin, wala silang karapatan magpautang. So, hindi sila makakapagdemanda. Bakit? Kasi requirement sa yan Sa korte yun Kailangan mapatunayan nila na sila po ay rehistrado sa SEC at meron silang karapatan na magpautang. Okay po? Dapat mapatunayan nila na sila ay juridical person.
Okay? Hindi ko basta-basta yun. Baka mamaya kasi, akala nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to, porkit nagpapadala sila ng demand letter nila kuno, po pwede na silang maghabla. Hindi ho. Baka mabaliktad pa sila. Hindi ho, hindi magpupunta ng korte yan. Kasi sa takot ho nila, no sa mga ginawa nilang kawalang yaan. Okay? Ang nararapat po natin gawin dyan, kung yan po'y illegal, ibalik lamang po natin. Kung ano po, yung dinisburse po sa inyo. Okay? Kasi po, meron tayong obligasyon sa kanila. Diba? Kasi nagpadala naman talaga sila ng pera, nag-disburse naman talaga sila ng pera eh. Pero wala silang karapatan maningil ng interest at lalo na ng penalty. Kasi nga, hindi naman sila rehistrado. Wala silang karapatan talagang magpautang. Diba? Ganyan ho katitigas ang ulo niya mga bugok na yan. Akala ho nila kasi, porkit meron silang pera, pwede na yung ganun. Hindi po. May sinusunod ho tayong batas. Hindi ho po pwede na may pera ka, tayo ka ng kumpanya mo, bigyan mo ng pangalan, pautang ka, hindi ho ganun. Kailangan po, yaan ay nakarehistro. Okay? May sinusunod ho tayong batas eh. Yung mga yan, wala, matitigas ang ulo. Ng kamote. Sinusunod yung sarili nilang batas, which is mali. Okay? Ulitin po natin ha. I-check nyo po munang maigi kung yan ay rehistrado o hindi. Okay? So, tinuro ko naman po sa inyo kung paano. Doon na lang po tayo sa list of recorded online lending platform. Okay? Pag nandun po siya, ibig sabihin registered po. Okay? Now, kung wala doon, yes, pwede naman sila magpadala ng demand letter. Okay? Actually, hindi nga demand letter pinapadala nila eh. Pananakot letter. Kasi puro batas, puro pananakot, di ba? Wala hong katuturan. Okay? Pero, kung yan talagang magbabago na, no, magbabibig sabihin ni magtitino ng konti, pero hindi pa rin rehistrado ha. Magtitino lang ng konti doon sa kanilang paniningil, pwede yun. Papadala sila ng demand letter para maningil doon sa dinisburse po nila. Okay? Wala ho silang karapatan maningil ng interest or ng penalty. Kasi nga, wala po silang certificate of authority. Okay? Hindi ho sila kinikilala ng batas natin na rehistrado sila. Illegal po sila. Okay? So, wala problema. Pwede silang magpadala ng demand letter. Pwede silang maningil ng maayos. Pero, hindi sila po pwedeng maningil ng interest or ng penalty. Okay? Kung gusto nilang meron silang interest at penalty, magparehistro sila. Dumaan sila sa tamang proseso. Diba? Magpag-govern sila sa gobyerno natin. Yan na mahirap sa kanila eh. Kagaya yung lagi ko sinasabi, porkit nagkapera, nagtayo ng kumpanya, naglagay ng pangalan, nagpautang. Hindi ko ganun kadali yun. Kailangan po, no, sumunod tayo sa governing body which is the SEC. Wala eh. Matitigas ang ulo eh. Di ba? So ngayon po, na-lift na ha. Ulitin ko, na-lift na po yung moratorium dun sa list of recorded online lending platform. By April 1, effective na po yun. Okay? Marami pong nabago. Talagang hinigpitan. Actually, ang isa doon is kailangan kasapi sila or miyembro ng CIC. Kailangan sumunod na sila. Hindi po pwedeng hindi. Batas yun eh. Okay? Kaya po na-create ang CIC is because of the KISA. Okay? Batas yung KISA. Tapos ayaw nila sundin. Mga siraulo sila. So, isa po yun sa requirement. Okay? Tapos, tinaasan po ang capitalization. Okay po, ang maximum na OLA na lang is hanggang 5 na lang po yata. Okay, hindi na po pwede more than 5 na OLA. At yun, it varies. Kung isa OLA mo, ito ang capitalization dapat mo. Pagka dalawa, ito ganitong kalaki. Kung 3, ganito naman. Hindi ho pare-parehas. Dati kasi pare-parehas eh. Ngayon, iba-iba na po. Okay, i-discuss po natin yan. Pag-aaralan ko munang maigi, no, bago ko sabihin sa inyo. Kasi mahirap naman, no, i-discuss ko lang na i-discuss dito. Yun naman pala, mali yung sinasabi ko. So, pinag-aaralan ko pong maigi. Para po kahit papano, maintindihan nyo po yung mga inilalabas po na memorandum ng SEC. Okay, dun po sa nagpadala ng mensahe na to, legitimate po, rehistrado yung sinasabi nyo pong OLA. So, ibig sabihin, talagang po pwede naman siya magpadala ng demand letter. Okay? Dapat lang ay sumunod sila dun sa batas. Kung ano po yung
tamang paniningil. Okay, dapat walang harassment. Kung nakakaranas po kayo ng harassment, pangwawalang niya, well, i-complain po natin, no, sa SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, PAOK, tsaka po sa CICC. Okay? Sampahan po natin ng karampatang kaso pagka yan po ay na-raid. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!